Pupunta tayo mga kagala sa bahay ng kapatid ko. Kasi baka pumasok siya sa kanyang trabaho. Wala magpapakain ng baboy niya. Kapag talagang late na siya umuwi, ako nang umaakong pakainin yung baboy niya. Gawa na ngang buntis din yung baboy niya. Kapag nalipasan ng pagkain sa tanghali, kawawa naman. Kaya sabi ko sa kapatid ko, kapag wala siya, ako na nagpapakain. Nandito ang bahay niya sa kabilang dulo. Punta tayo doon. Ate ko abalad na rin magpakain ng kanyang baboy. Mga bata walang pasok, half day lang pala. Ayun na sila. Nangangain na ng Indian Mango. Marami na dito mga kagala Indian Mango. Marami na rin bunga. Manibalang na yan, be? Manibalang na ang ano nyo? Hinog-hinog na. Yan. Nasaan yung tuta mo? Ay, ayun. Niliguan. Niliguan yung tuta. Kapatid ni Zoro. Nandito kaya si Ate Ling. Titingnan lang natin dito yung kapatid ko at kapag wala, tayo ay magpapakain ng kanyang inahin na baboy. Parang wala. Nakakatawa dito mga kagala yung mga manok nila, pusa. Kapag nakikita ako, palibhasa sanay na sa akin. Sumasalubong na sila. Palibhasa kapag pumupunta ako dito, dinadalhan ko sila ng pagkain. Minsan naman kapag hindi ko sila dinadala ng pagkain, pag nagpapakain ako ng baboy, binibigyan ko ng kunting feeds. Kaya tonto. Kasi minsan nga kapag late nang umuwi ang kapatid ko, di para kahit paano meron silang pampalipas sa gutom nila. Ayan na, oh, kita nyo. Yung pusa, si Tiny, yung mga manok niya, yung mga manok nila puro saso. Si Chucky. Neng! Tingnan natin kung may tao. Pag wala, magpapakain tayo ng baboy. Neng! Walang tao mga kagala. Nasa trabaho. Yan. Hello! Ito pusa niya, anak ni Kombi. Pag wala dito yung motor, walang nakaparada dyang motor, walang tao dito. Ayan yung mga manok nila. Oh. Ang dami na nga dyan nawala mga kagala. Gawang ano. Kinain ng uwak. Tinangay ng uwak naman. Ang laki ng saso nila. Oh. Yan pa yung puti. Oh. Ayan. Kukuha tayo ng ano, pagkain sa baboy. Nasaan na yung baboy nila? Yun. Nandun sa tangkal. Ikinulong na niya. Yan, ito yung kaldero. Ito yung lagay ng pakain. Tara, magpapakain tayo. Nagagalitan tayo. Pampausap gutom nyo lang. Kaya minsan pag naglalagay na ako ng tubig dito sa pakainan ng baboy, nangaagaw pa sila. Tapos yung pakainan pa sila Ate Ling. Nagdadala tayo ng tubig kasi paliliguan ko rin muna yung baboy nila. Mamaya na, labo. Papaligo tayo sa baboy. Paliliguan muna natin mga kagala bago natin pakainin. Alis. Si Iling. Si Iling. Meron kasi dito mga kagalang binalik akong manok. Tinulong ko muna sa amin. Ayun. Naglalakad. Kaya nga.
Ligo ka muna, ligo. Ang laka ng bibig mo. Ay! Malikot. Bila. Malikot. Uy, 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 uy. Kakain ka na. Dali. Dandahan kaya. Oh. Pwesto ka na. Pakaw niyo talaga mga manok kayo, nakatuka na kayo, talagang habol pa rin kayo. Siba niyo talaga. Ayan, si Iling ka na. Iling! Galing ka na. Ayan, nakagala si Iling, oh. Yun yung dating nilagay namin sa lambat namin kasi nga hinahabol ng uwak. Kaya nagkaroon siya ng sugat. Magaling-galing na siya ngayon. Yabang. Nakakatuwa mga kagala pag may alagang manok. Kaya nga lang talagang hindi rin biro sa patuka. Hindi mo naman siya pwedeng titipirin sa patuka kasi payat. Sayang naman kapag gusto mo magkatay or kung gusto mo magbenta ang papayat, lugi ka rin. Kaya sabi nga pag-aalaga din ng manok ay ano, para din yung baboy. Talagang maglalaan ka rin lagi ng pamatuka dyan. Hindi mo kailangan tipirin. Pag wala naman kaming pamatuka, ang alternatibo namin pamatuka ay ang ano, mga bugnoy ng niyog. Yung mga alangan na pumapatak ng mga niyog na hindi pa naman panggata. Ayun. Yun ang ginagawa naming pamatuka. Okay, tara na mga kagala. Uwi na tayo. Okay na yan dyan. Kaldero, hindi na maano yan dyan. Kapag hindi pa nadating ang kapatid ko, binabalikan ko yan at pinaliliguan ko. Nakakatakot ng agawin yung kanyang pakainan kasi baka kagatin ako. Tara, uwi na tayo mga kagala. O, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Okay na kayo ha? Okay na. Mamaya naman ulit. At magagalitan tayo kapag marami ang naipatuka sa inyo. Okay, tara na mga kagala. Uwi na tayo.